Hi guys! Welcome again to my channel. It's me, Lai. For today's video guys, punta tayo sa gustong-gusto kong place, tambayanan namin. Snack bar siya, pero meron din mga food na pwede mong kainin pag gutom ka. May mga lasagna, carbonara. May food din sila pag pero mostly kasi snack siya. Meron din sila gelato. Gustong-gusto ko po yung gelato nila. Ang ganda. Parang ice cream din, guys. Ice cream siya. Pero ang tawag nila is gelato. At saka maraming flavor. Gustong-gusto ko po yung Should tell them where we are. where we're in Dawis. Oh. So we go that restaurant, guys. I mean snack bar. Sarah's Cafe. It's popular here. It's in the hill. It's really nice, amazing view in the hill. I hope it's not moving in the real video because it's just moving like this. It's alright. Our stand or thing in the car is not good. A phone holder is not good. It's moving a lot. Hopefully we have parking. It's a hill, guys. Oh my gosh. Do we have parking? Do we have parking, guys? Hopefully. Yeah, you do. Yay! We have parking. You see that view, guys? Get backed in. Back? Yeah. Reverse? Okay. Hopefully they don't put motorbike in there. Want me to get out? Yeah. Hold on. There's one coming. Faster, my love. Oh, relax. They just have to wait for us.
Mahirap lang talaga yung parking dito guys kasi maliit yung space nila. Ang ginagawa ko dito pag pumupunta ako dito, minsan walang parking kaya doon kayo mag-park sa baba. Before ako umakyat doon banda, maghanap ng space doon. Kasi I think tatlong sasakyan lang yung pwedeng mag-park dyan. Ang ginagawa ko, reverse muna para hindi na ako mahirapan mamaya pag pauwi na kami. Kasi nga, hirap yung daanan, kailangan ayusin muna bago. Kasi pag may nakaparking na dyan, mahirap ka na mag-reverse. So, ang ginagawa ko, i-reverse ko na agad. So, at least may papark man na iba, hindi na ako mahirapan lumabas. Yan. Hirap ako dyan guys na nadali din yung sasakyan ko dyan sa bandang likod kasi sobrang hirap ng parking nila. Kasi nung nakaraan hindi ako nagpark ng maayos. Kaya um, nadali yung likod ng sasakyan. Yeah, pero okay lang guys kasi gustong gusto ko dyan eh. Nakaka-relax. Kitang-kita mo yung view at saka masasarap yung snacks nila at saka pagkain. Um, hindi to endorse guys, pero inaano ko sila kasi masarap yung pagkain nila at saka ang view. Grabe, amazing yung view guys. Ayan, nagtatalo kami ng asawa ko kung paano ko i-park kasi nga mahirap yung parking. Tsaka hindi ko alam yung kung anong sinisinyas niya. Anong sinasay niya, hindi ko alam. Palagi talaga kami nagtatalo guys pagdating sa mga ganyan kasi hindi pa ako masyado marunong tapos hindi ko alam yung anong pinapagawa niya sa akin kaya nagtatalo kami palagi. What do you want me to do? I want you to be next to here so you're not taking up 5 places. So, come this way. That's great. That's enough. No farther. Many choices. I'm Anyways, choosing. you have to serve this, sir, ma'am. Hard time? And you can have a seat and enjoy the view. Yeah, of Thank you. You course. can pay later. Nakamute na pala ako nito guys kasi may tugtog sila. At hindi pwede. Ayan, sumasayaw pa ako, 'di ba? May tugtog sila kaya hindi pwede. Kailangan tayo mag-voice over. Na sayaw-sayaw na lang. Tapos hindi nyo alam kung anong kanta, no? Nakulitan yung asawa ko dun sa parking. Naaasar siya sa akin. Kasi sinusunod ko kasi kung ano ah kung anong kaya ko, kung anong magagawa ko. Hindi ko yung sinusunod yung sa kanya kasi nahihirapan ako dun sa turo niya. Kaya kung ano yung easy sa akin, yun yung ginagawa ko kaya naaasar siya sa akin. Ayan guys, maganda yan. Ano ba yan? Juice lang pinili ko, tapos sa kanya yung ano yan, may strawberry shake yung pinili niya. Ayan. Hindi masyadong kita yung view guys kasi against the light. Ayan. Pero sobrang ganda guys. Nakaka-relax talaga. Gustong gusto kong pumunta dyan. Ayan, sandwich.
Masarap yan, guys. Yung sandwich niya. Yun sa akin, in order ko lasagna. Yan. Simple lang siya tingnan, pero masarap yan, guys. Sobrang sarap. Yan, gustong-gusto kong pumunta dyan. Ang problema lang yung medyo malayo at saka ang hirap ng parking nila. Nadali isang beses yung sasakyan sa sa bandang likod. Pag reverse ko. Kasi yun nga guys, sinunod ko yung gusto ni Paul. Ayun, nahirapan ako. Yun, nadali yung likod ng sasakyan. Kaya nga, mas gusto kong sundin kung ano yung easy sa akin, kung ano yung kaya ko. Kasi yun, hindi nadadali yung sasakyan. Pag sinusunod ko siya, hirap ako kasi hindi naman siya ang driver eh. So, ako yung nagda-drive, ako yung gusto ko ang masunod kaya para hindi madali yung sasakyan eh. Gustong-gusto talaga niya na sundin ko siya kasi nga mas maganda daw. Eh yun, nadali ang sasakyan eh. Wala na siyang reklamo kasi gusto niya yun eh. Ang gusto ko kasi yung kaya ko lang gawin. Yun yung sinusunod ko. Yun, akong nagdadrive eh, kaya yun yung sinusunod ko. Ayan, nadali yung sasakyan. Eh, wala na siyang nasabi. Ayan, enjoy na enjoy ako sa pagkain. Parang, I think, yung time na yan, guys, gutom ako. Naghahanap ako ng makain. Ang sarap ng pagkain nila. Wala silang ano dyan, guys, walang rice. Kasi ano lang yan eh, cafe. Wala silang rice. So, mostly mga snacks lang yan dyan ang meron. Pero pag nagugutom ka naman, may mga ano naman sila, may mga pasta, lasagna, at saka sandwich. Meron sila. Yan. Hirap tayo mag-voice over nito guys kasi mahaba-haba tong video na to. Yan. Pero kayanin natin kasi ano, may background music sila. Kaya ang ganda sana mag-vlog dyan guys, mag-live. Ang problema lang kasi mayroon silang music eh. Kaya um, kaya hindi pwede. Kaya ayun, voice over tayo. Ang kulit pa naman ng asawa ko dyan. Gustong-gusto ko nga i-ano yung hindi ako mag-voice over. Ang problema kasi may background music. Kaya wala, talo tayo. So kailangan mag-ano tayo, mag-voice over. Yan, niloloko ko ng asawa ko eh. Ginagawa na lang niya yung mga ganyan kasi asar na asar siya sa akin eh. Naasar siya kasi gustong-gusto niya na ano, ipalo ko siya kung anong turo niya. Ihirap nga ako sa turo niya, kaya kung ano yung kaya ko, yun yung ginagawa ko. Professional siya, guys. Kaya naaasar siya. Bakit hindi ko daw siya sinusunod? Yan, kinukulit niya ako. Ang ganda nga ng usapan namin dyan eh. Ang problema lang yung music. Hindi ko nadadali yung sasakyan guys pag ano, sinusunod ko yung kaya ko. Kasi yun lang naman ang kaya ko eh. Hindi naman ako katulad niya na ever since binata siya, nagda-drive na siya. Eh ako bago lang, kaya yung kung anong kaya ko, yun yung sinusunod ko. Eh, wala na siyang magagawa kasi yun yung kaya ko eh. Pinipilit niya yung gusto niya, professional siya. Mm. Yan. Wala siyang magagawa eh. Ayoko pati na siya nagda-drive kasi nahihilo ako. May may motion sickness ako. Kaya hirap ako pag iba yung nagda-drive. Yan. Kinain na lang niya, dinaan na lang niya sa kain yung asar niya sa akin. Pero hindi guys, mabait yung asawa ko guys. Diyan lang talaga kami minsan nagtatalo yung tinuturuan niya ako tapos hindi ko masunod yung turo niya. Kahit naman sino, 'di ba? Pero ang gusto ko lang na ipaliwanag sa kanya is yung kaya ko lang yung gagawin ko. Yan. Hirap kasi ako guys pag pag iba yung nagdra-drive. Kaya hindi ko siya hinahayaan na mag-drive. Lalo na pag gabi kasi malabo na yung mata niya. Hirap siya mag-drive ng gabi kasi operado na yung isang mata niya. At saka ayoko talaga na iba yung nagda-drive guys kasi naduduwal ako. Na may motion sickness ako. Yung nahihilo ako pag iba yung nagda-drive. Kaya much better na ako na lang mag-drive, lalo na pag malayo. Hirap ako guys, nahihirapan ako ng mga ganyan. Para akong, alam mo yung para, na ano nyo guys, yung para kang naglilihi. Ganun yung feeling pag iba yung nagda-drive. Parang umiikot yung mundo ko. Kaya kahit na hindi pa ako masyado marunong mag-drive, pinipilit ko talaga. Pero hindi pa naman ako
Siyempre, pag bago ka pa, may mga ano talaga na magagasgas yung sasakyan. Pero, so far, ngayon hindi naman. Saka sinusunod ko talaga yung kaya ko. Hindi ko sinusunod yung asawa ko. Kasi pag sinusunod ko siya, nadadali yung sasakyan eh. Diyan talaga siya asar na asar, guys. Pag gusto mong asarin yung asawa ko, yan. Huwag mong sundin kung anong gusto niya pag tinuturuan ka niya. Joke lang, guys. Mabait yung asawa ko, guys. Huwag kayong mag-ano. Mabait yan. Siyempre, hindi naman tayo perfecto. Siyempre, medyo bossy talaga siya kasi boss naman talaga yan. Manager yan sa company nila eh. Kaya boss yan. Eh, ako, mas boss ako. Kailangan ikaw susundin ko eh. Hindi ko nga alam yung pinapagawa mo. Hindi guys, sobrang bait ng asawa ko. O, di ba? Hirap na ako mag-isip kung anong sasabihin ko kasi nga ang taas ng video tapos voice over lahat. Di ba? Enjoyin nyo na lang yung panood sa pagkain ko, guys. Wala tayong magagawa eh. Kailangan mag-voice over. Eh, ganito talaga pag nag-vlog ka sa labas. Hirap ka talaga mag-voice over. Lalo na pag mahaba yung video. Isayang kasi pag putol-putulin yung video, sayang, nanghihinayang ako. Kaya yan. Yan yung gelato na sinasabi ko sa inyo, guys. Yung sa akin, mango. Favorite ko yung mango. Yung sa kanya, strawberry. Yung strawberry naman yung favorite niya. Yan. Lumalabas na yung bilbil natin, no? Lakain lang. Yan yun na yung bilbil ko. Ayan. Favorite ko yung mango, guys. Yan. Lalo na pag sa ganyan, sa gelato. Favorite ko yan. Kahit sa sa yung totoong fruits, yung fresh, mango ang gustong-gusto ko. Si Paul naman yung strawberry, milkshake at saka gelato, yun yung gustong-gusto niya. Maliban sa banana shake, yung paborito ni Paul. Yan. Kaya walang uso ang diet dito, guys. Naglalakihan na yung mga bilbil namin dalawa. Kasi ngayon mahilig na akong magkakain ng mga sweets. Isipol talaga, mas sweets talaga yan. Ever since pa. Malagi yung may baong chocolate. Kahit saan yan pupunta. Yan. Eh, parang sasanay na ako na kumain ng sweets yan. Lumalaki na yung bilbil ko. Maliban sa rice, guys. Yun yata yung rice, yung ano kasi, rice is life, di ba? Pilipino tayo eh. Yan. Kaya lang malaki yung bill. Pero healthy naman ako guys, don't worry. At saka si Paul healthy yan. Walang, walang sakit yan. Maliban lang doon sa paa na naoperahan sa kanya. Mas healthy pa yan kaysa sa akin. Kaya tinitingnan din naman yung mga namin yung pagkain namin. Yan. Minsan talaga hindi napipigilan yung lalo na pag lumalabas kami. Yan. Kung anong nakikita, kinakain. Pero don't worry guys, nagpapa-check up naman kami. Inaano namin, tsaka may mga gamit din kami sa bahay para malaman namin yung blood pressure namin, ganyan. May pang BP kami. At saka si Paul, maganda yung BP niya. Maganda yung ano ng katawan niya. Mas may rayuma na yata ako kaysa sa kanya eh. Healthy yan si Paul guys, ganyan lang yung katawan niyan pero healthy yan. Kasi pag nasa labas yan, pag nasa ibang bansa yan, every year yan nagpapa-general check-up. Kaya hindi pa lumalabas, konti pa lang yung mga sign na alam nyo naman yung mga ganyan. I-sign pa lang, nagpapa-check-up na sila or general check-up every year. So, alam na nila agad yung sakit nila at saka nalalabanan na agad. Dito sa atin eh, bago malaman, malala na kasi wala tayong ganyan eh. Wala tayong general check-up. Meron naman yung may kaya. Pero sa mga katulad natin na mahihirap, hindi natin alam yan kung anong general check-up. General check-up guys, yung chine-check lahat ng ano mo sa katawan. Yung lahat talaga chine-check. Lalo na sa mga babae, yung ovary, mostly chine-check nila. Eh, wala sa atin yan, yung mga ganyan. Sa kanila lang yan. So, yung may mga pera, may pera. Pero sa atin na mga ano, may hirap, nakakatikim lang tayo ng hospital pag may sakit na, malala na. Yan yung kaibahan ng may pera at wala. Kahit hanggang ngayon guys, so maniwala kayo at hindi,
Hindi ko pa naranasan mag-general check-up. Palagi akong sinasabihan ng asawa ko na magpa-general check-up. Takot kaya ako, guys, na malaman ko anong sakit ko. Sinasabi niya, bakit daw ako natatakot kaya hanggang maaga pa nagagamot. Parang hindi pa ako pumupunta sa ospital na nanghihina na ako. Iniisip ko lang yung mga gamot. Kunyari, may mga gamot na kailangan i-take. Nanghihina na ako. Ayaw ko yung uminom ng mga gamot, guys. Nanghihina yung katawan ko. Kaya ayaw ko magpa-check up eh. Kasi much better na yung diretso na tigok kaysa iinom ka pa ng maraming gamot. Ay, naku, kalaban ko talaga yan. Kaya yung pag may lagnat nga ako, kung hindi talagang sobrang sakit ng ulo ko or iba yung pakiramdam ko, hindi talaga ako inom ng gamot, guys. Tubig lang. Tubig at saka yung mga herbal. Mostly, mas gusto ko pa uminom ng herbal kaysa yung medicine sa pharmacy. Kaya hanggat maaari, guys, ay palagi akong sinasabihan ng asawa ko na magpa-general check-up. Hindi ko, ayaw ko talagang gawin kasi nung nakaraan nga nagpa-check up ako dun sa ano ko, sa UTI ko. Kasi ever since na nanganak ako, hindi na talaga nawala yung UTI ko. Parang pasumpong-sumpong na lang. Yung last time na nagka-UTI ako, gumana yung na-triggered yung UTI ko. Ayoko talaga ng mga gamot, guys. Parang instead na okay pa yung katawan ko, parang nanghihina lalo din sa gamot. Kaya parang iba yung mindset namin ni Paul kasi sila hanggat maaga nagpapa-check up. Yung mindset ko kasi hanggang kaya pa hindi. Pag malala na at saka magpapa-ospital at saka iinom ng gamot. Ganon yung mindset ko, guys, kasi ayaw ko talaga, hit ko talaga yung uminom ng gamot, guys. Kaya mas gusto kong magtanim ng mga herbal kaysa kasi yun yung mostly na ginagamit ko pag iba yung katawan ko, guys. Pag inubo ako, hindi ako umiinom ng gamot. Sa mga herbal lang yung iniinom ko. Mas gusto ko pa yung mga ganun kahit na mapait. Iba yung asawa ko. Asawa ko naman yung hit niya yung mga herbal medicine kasi hindi naman daw gumagana. Ano naman yung ginagamit sa mga gamot na nilagay dyan sa mga herbal naman yan karamihan. Ayaw niya kasi mapait. Kasi yung capsule, diretso inom lang, walang lasa. May lasa man, hindi naman ganun katulad ng na yan, yung kalabo, mapait, sobrang pait, kakaiba yung lasa. Kaya ayaw ng ganyan. Tapos, painom, pag may sipon ako, may ubo, kakain lang ako ng orange or inom lang ako ng orange juice. Yun lang ang gamot ko, guys. Iba sa kanya eh. Ayaw niya. Tapos, vitamin C, nagbo-vitamin C lang ako. Hindi siya naniniwala sa vitamin C, guys. Hindi yan umiinom kahit na sinisipon yan, pinapainom ko ng vitamin C. Wala naman daw kasi yung ubo daw at saka sipon, bakterya daw yun, wala daw effect sa vitamin C. Tayong may hirap, tayong nasanay sa herbal, yun yung mga iniinom natin. Hindi siya naniniwala sa mga ganyan. Kaya magkaiba kami ng mindset sa pagdating sa ganyan. Hindi kami pareho. Napipilit ko nga, dati nga, guys, gumawa ako ng juice na galing sa Miracle Fruit. Iba yung lasa nun at saka iba yung amoy. Sa akin gustong-gusto ko kasi yun yung gamot ko minsan din na lalo na pag masakit yung ulo ko sa init kasi natitriggered yung may migraine kasi ako, guys, natitriggered siya sa init, sobrang init at saka sa stress. Ay, pag stress ako at saka yung mainit, sobrang init, yun yung iniinom ko. Masarap yun, guys, pag ilalagay sa ref. Yun yung iniinom ko. Ngayon wala akong stock. Hindi ako nakagawa. Mabisang gamot yun sa akin, guys. Yung miracle fruit, ginagawa mong juice. Yung ano niya. Niluluto mo siya para magawang juice. Yun, guys. Yun nga, magkaiba kami ng paniniwala ni Paul. Sa akin, mas gusto ko yung natural na gamot. Sa kanya, nasanay kasi sila na palaging hospital. Kaya, na-immune na siya sa gamot. Mas gusto niya yung gamot na yun kasi walang lasa. Kaysa doon sa mga natural na gamot na yun yung mga ginagawa ko hanggang ngayon. Kahit na ganito na yung, kasi hindi naman ako nasanay, lumaki akong bundok, kaya lumaki akong mga natural na gamot yung mga iniinom ko. Kaya ayoko ng mga gamot na ganyan. Mas gusto ko pa yung uminom ng mga
ano, mga halamang gamot, yung talagang natural na gamot. Yan, hanggang ngayon sinasabihan ako niya na magpa-general check-up, ayoko. Sabi ko, huwag mo akong pilitin. Pag natigok, tigok ditso. Iasar-nasar siya kasi gusto niya akong dalhin doon magpa-general check-up sa hospital. Bahala ka dyan. Inumin mo ako ng gamot, matigok na ako. Diretso na yan kasi ayoko ng mga gamot na yan. Kasi nga guys, may ano na ako, may kunting pagkakamali lang sa pagkain na triggered yung UTI ko. Ayokong magpa-check up. Nagsimula kasi ito nung nabuntis ako. Dun sa anak kong isa. Yun. Hanggang ngayon, pasumpong-sumpong. Minsan na naman lang siya pag lalo na pag nagpigil ako ng ihi yun. Matagal yung biyahe, tapos nagpigil ako ng ihi. Walang CR, yun yung nagtitriggered sa akin, sa UTI ko. Yun lang. At saka, medyo may kunting mga, ah, nerve something. Kasi parang nadali ako doon sa COVID, guys. Kasi natamaan ako ng COVID, di ba? Natamaan ako isang beses ng COVID. Parang yung mga nerves ko, parang may mga arthritis at saka rayuma na ako. Parang humina yung immune system ko na natamaan ako ng COVID. Kasi nung umuwi ako, nung kasagsagan ng COVID, umuwi ako sa Mindanao. Doon ako naabutan ng COVID. Stuck ako doon ng 2 weeks. Parang tinira yung mga nerves ko nung COVID na yan. Kaya yung iba hindi naniniwala sa COVID, ako naniniwala talaga kasi iba yung feelings. Ibang iba siya sa yung lagnat lang na normal at saka ano, yung iba basta iba parang tinitira yung buong system ng katawan mo. Pag mahina yung katawan mo. Kaya simula noon guys, wala mahina na yung parang may mga arthritis at saka rayuma na ako. Mm. Mas malakas pa sa akin si Paul kasi never never pa si Paul natamaan ng COVID. Kasi paglabas pa lang ng gamot para sa COVID, na-inject na siya kasi nung time na yun nakauwi siya ng ibang bansa eh. So, Pinas matagal pa bago nakarating ng Pinas yung gamot ng COVID. So, before pa nakarating dito, natamaan ako isang beses. Ayan. Tinamaan yung buong system ng katawan ko. Kaya lalo na yung kaliwang kamay ko, yun yung parang na humina talaga para akong may arthritis. Hindi ako masyadong nakakahawak ano, ng sobrang liit na bagay. At saka yung mabibigat, hirap na ako humawak. Ayun yung ah, nangyari nung pagkatapos ko mag-COVID. Yan. Yan guys, dun sa terrace nila, dun sa cafe, may tanim din silang passion fruit. Yan guys. Hindi ko na-adjust yung lighting na yan guys, kaya hindi masyadong kitang-kita yung view yung doon banda sa papuntang Panglao. Yan. Diyan, papuntang Panglao yan. Sobrang liwanag kasi tanghali yan eh. Kaya, yan. Hindi mo masyadong nakikita yung kasi against the light siya. Yan. Nakikita mo mostly yung buong city dyan guys. City ng Tagbilaran. Yan.